17 OFW sa Qatar inaresto dahil nga mga idol sa paglabag sa batas sa bansang Qatar. Ang mga naturang OFW nga mga idol ay naglunsad di umano ng isang political rally na kung saan nga mga idol ay kanilang sinusuportahan ang dating Pangulo na si Duterte, at habang binabatikos naman nila ang kasalukuyang presidente natin na si PBBM. Kaya naman ito na marahil nga mga idol ang parusa sa kanila, at ngayon sila nga mga idol ay naaresto sa bansang Qatar, ay ngayon ay humihingi sila ng tulong sa bansang Pilipinas at sa ating gobyerno. Matapos nilang suportahan ang mga Duterte at batikusin ang gobyerno ni BBM, ay ngayon ay saan sila hihingi ng tulong kundi sa gobyerno rin ng Pilipinas. Mahigpit na pinapalaalahanan mga idol ang mga OFW sa bansang Qatar, na mahigpit na ipinagbabawal nga mga idol ang paglunsad ng mga rally o political rally nga mga idol sa bansang ito. Kaya naman dahil nga mga idol sa pagsuporta nila kay Duterte at sa katigasan ng kanilang mga ulo, ay ito ang kanilang mga napala. Naaresto at nadetine ang ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang Embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalima sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Hindi na bago para sa atin mga idol ang mga ganitong klaseng pangyayari sa iba't ibang bansa. Subalit ngayon nga mga idol ay kaliwa at kanan ang mga nangyayaring pangbabatikos sa ating kasalukuyang presidente na si BBM, at habang ang mga taga-suporta naman ni dating Pangulong Duterte ay nagtitipon-tipon sa anumang sulok ng bansa o sa anumang sulok ng mundo upang ipakita ang kanilang suporta. Pero ang lahat ng ito mga idol ay huli na ang lahat, dahil nga mga idol kahit ano pa ang gawin nila ay hindi na pa muling makakabalik pa sa Pilipinas ang dating Pangulo. At ang lahat ng ito nga mga idol ay ayon mismo sa kanyang anak na si VP Sara Duterte. Kaya naman para sa lahat ng mga fake news na naglalabas ng balita na di umano nga mga idol ay makakauwi na ang ating dating Pangulong si Duterte, ay dito kayo nagkakamali, dahil mismo ang anak na niya ang nagsabi na hindi na makakabalik ang kanyang ama na si Duterte. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. Sa lahat ng mga nagpapakalat mga idol ng mga fake news na balita patungkol nga mga idol sa agarang pag-uwi ni dating Pangulong Duterte, ay panoorin niyo ang video na ito para lubos ninyong maunawaan na huwag kayong gumawa ng mga fake news, dahil malabo na mga idol na makauwi pa ang ating dating Pangulo, dahil nga mga idol sa mga patong-patong na kaso na ikinakaharap niya, at ang lahat ng ito ay kinakailangan niyang panagutin at harapin. At kung sakali nga mga idol na siya ay mapawalang sala, ay doon siya may pag-asang makauwi. Samantala nga mga idol, sa lahat ng mga nagrarally sa mansulok ng mundo laban sa ating Pangulong BBM, ay mag-isip-isip kayo, dahil kapag kayo nga mga idol ay mahuli dyan sa mga bansang bawal mag-ganyang gawain, ay huwag kayong lalapit-lapit sa gobyerno, dahil kasalanan nyo naman yan at kusa ninyong ginawa. Palagi po sana ninyong tatandaan mga idol na kaya kayo pumunta dyan sa ibang bansa ay upang magtrabaho at makatulong sa inyong mga pamilya, at hindi para suportahan ang mga politiko at para maglunsad ng mga rally, dahil hindi nyo alam mga idol na ikakapahamak nyo pala at sino ang inyong lalapitan kundi ang gobyerno rin ng Pilipinas. At para sa 17 tao nga mga idol na naaresto sa bansang Qatar, panoorin ninyo ang balitang ito at baka kayo ay may pag-asa pa na makalaya, dahil ang ating BBM na sinasabihan ninyo na bangag, adik at weak leader ay siya pala ang nakapagpalaya at nagbigay ng pardon para sa mahigit 200 katao na na-convict sa UAE. Ito, panoorin ninyong mabuti at kayo na ang humusga at umunawa. Inanuan
inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggagawa ng pardon ng United Arab Emirates sa 143 na Pilipino. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng Pangulo na nakausap niya sa telepono si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Salamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sa pagkakaloob ng pardon sa 220 Pilipino. Ayon sa Pangulo, karagdagan ito sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon. Kaya naman paalala mga idol sa mga supporters na magkabilang panig ay maghinay-hinay kayo mga idol sa inyong mga kilos at huwag basta padalos-dalos sa mga ginagawang pag-arali dahil baka balang araw nga mga idol sa inyong ginagawa ay mawalan kayo ng trabaho at umuwi kayo ng hindi oras sa Pilipinas. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa mga OFW o sa ating kapwa Pilipino na nagrally sa bansang Qatar at nahuli? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa kanilang mga aksyon sa mga padalos-dalos na kilos na hindi inaalam ang mga batas sa bansang Qatar at padalos-dalos sa pag-arali upang ipakita lamang ang kanilang suporta kay Duterte? Paalala mga idol na huwag ninyong gayahin ang mga tao o ang mga Pilipinong sumusuporta, nakikipaglaban at nakikipagpatayan at halos yurakan ang pagkatao ng ating presidente na si BBM para lamang ipagtanggol ang kanilang iniidolo na si Duterte. Ano ang inyong reaksyon at opinion mga idol patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol sa ating comment section.